Hey folks! So, kamusta naman kayo? Nandito tayo sa Balitutok and of course, ire-report natin ang mga balitang dapat nating tutukan and napaka-importante. Of course, sa mga sinasabi ni Senator Raffy Tulfo and ngayon naman, meron siyang statement regarding rice tarification law. And of course, rice is life for Pinoys. Very important talaga sa atin yan kasi mahilig talaga tayo sa carbs. But unlike our Asian neighbors, di ba, mas makaanin tayo na madudels. And isa sa problema talaga dito, both para sa farmers and para sa ating mga mamimili ay ang presyo ng bigas. So, let us hear what he has to say. Nanawagan si Senator Raffy Tulfo sa agarang pag-review ng Rice Tarification Law or RTL kasabay ng kanyang pangamba na nanganganib ang kinabukasan ng industriya ng pagsasaka ng palay dahil sa kasalukuyang mga polisiya. So when you say nanganganib, dahil nga, diba, sa ganyang pagtaas ng presyo and dahil resulta niyan ay umuunti na yung gusto mag-farm. Yung average age ng farmers, I think, nasa middle ages. Wala na mga batang gustong mag-farm. So, eventually, ang mangyayari dyan is mag-i-import na tayo ng bigas ng mag-i-import. Which is really bad because ang Pilipinas, agricultural country yan. Sabi nga ng ating late director na, if naabutan nyo pa kasi alam ko, ibang audience ko dito, medyo Gen Z na, si Mario J. De Los Reyes. Yung artistic director siya ng Two Farms, sinabi niya yan dati. And I believe him, di ba? Karamihan sa atin, marami tayong lands na good for farming and we should be thankful for that. We should be using that to the fullest. So, pangit naman na dahil sa red tape, dahil sa mga ganyan na polisiya, mag-i-import pa tayo. So, anyways, sa kanyang privilege speech sa Senado ngayong August 4, binigyan diin ni Senator Raffy Tulfo na bagamat may mabuting layunin ng RTL, nabigo itong tuparin ang mga pangako nito. The promise of lower prices for consumers has not been fully realized. While there have been periods of lower prices, the overall impact on consumer prices has been mixed. Ani ni Senator Tulfo. Did our farmers' productivity improve? That's the big question. Kung titingnan po ang overall performance, halos wala pong nagbago. Ang pagdagsa ng imported rice ay nagdulot ng malaking pagbaba sa farm gate prices ng lokal na palay. Dagdag pa niya, kahit na senador, nahihirapan na ngayon ang mga magsasakang umaasa sa palay bilang kabuhayan na makipagsabayan sa mas murang imported rice, kaya nababawasan ang kanilang kita o dili kaya ay nalulugi. Kaya naman imbis na dumami ang local production, tumaas lang importation natin, aniya. Binanggit din ni Senator Raffy ang pangangailangang suriin muli ang pag-alis ng quantitative restriction sa pag-aangkat ng bigas. Aniya, dahil wala ng direktang partisipasyon ng National Food Authority or NFA sa pagpili ng bigas, nawala ng kompetisyon ng mga trader, kaya mas madali nila nga ipababa ang farm gate prices at nakokontrol ang presyo sa merkado. When you say farm gate prices, from the word farm, that's what happens. They buy it at a low price. And dahil nga, di ba, doon sa mga tariff na yan, sa mga middlemen na yan, di ba, halos nababawi lang ng farmers sa atin or minsan lugi pa nga ang kanilang investment, 'di ba? Yung panahon, yung pagod, everything, 'di ba? Yung ginastos mo diyan sa fertilizer. Yun, tapos sila lang yung mayaman, itong mga middlemen, itong mga behind this. 'Di ba? Yung mga trader. So dagdag pa ni Idol Raffy, dapat ay naramdaman na ng mga magsasaka ang benepisyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF mula sa RTL, ngunit patuloy pa rin ang kanilang mga hinaing. Ang pagtakda sa RTL na dapat ay inbred rice seed lamang ang pwedeng i-distribute ay nagiging problema dahil nalilimita ang pagbibigay ng ibang mga kalidad or mas dekalidad na rice seeds tulad ng hybrid rice seeds. Ang hybrid rice seeds ay mas ginagamit sa ibang bansa dahil ang production quality at quantity ay mas mahusay. Paliwanag niya,
Kaugnay nito ay binunyag din ni Senator Raffy Tulfo ang umano'y bulok na sistema ng ilang lokal na opisyal sa pamamahagi ng abono, binhi, rice credit at iba pang tulong mula sa RCEF. Nakarating din anya sa kanyang kaalaman na imbis na ang mga lehitimong magsasaka ang makinabang, inililista umano ng ilang tauhan ng LGU ang kanilang mga kamag-anak o kaibigan. So grabe, nepotismo talaga, talamak yan. Grabe, napakalaking sakit sa ating bansa. So anyways, so para nga daw makatanggap ng alokasyon kahit wala namang sakahan ng mga ito. Sa huli, iginiit ni Senator Tulfo na kailangan amendahan ng RTL upang matugunan ng mga pagkukulang nito. We must strike a balance between liberalizing the rice market and protecting the interests of our local farmers. Pagtatapos niya. Okay? So, tama naman eh. Kasi, kapag masyado namang, nag-concentrate sa pagpapamura lang ng bigas, wala eh. Parang, kumbaga sa cow, di ba? Pag masyado mong ginatasan, madadry yung cow, di ba? Mamamatay. So, ganun din yung farmer. Di ba? There's no lighter word for this. Ba't mamamatay sila sa gutom? Di ba? If masyado naman silang naipit. So, talaga ang problema talaga natin, yung middleman. So, tama yan eh. Dapat siya mga ipatawag talaga sa Senado. I-hearing niya ng matukoy natin, di ba? Kung sino yung mga talagang dapat managot sa ganyan. Yung mga dapat maayos. So, yun lang folks. Stay tuned for more news. And, of course, kung may mga gusto kayong paimbestigahan sa akin, comment down below lang.